Magandang araw, ito ang Buhay na May Diyos. Mga kapatid, kung napanood nyo na yung day 5 na ang pamagat nga nun ay panalangin, ngayon mga kapatid ay nasa day 6 na tayo at ang pamagat natin dito ay ang pagpapatawad. At dito nga natin yan mababasa mga kapatid sa Lucas chapter 15 verse 11 to 24. Mga kapatid, ito ay tungkol sa dalawang anak. Kung pamilyar kayo mga kapatid sa The Prodigal Son or Alibughong Anak. Okay mga kapatid, babasahin ko lang kung ano yung kwento ng dalawang anak. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanyang ng bunso, Ama, ibigay mo na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil wala nang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbabalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan nyo siya ng singsing at mga sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan at siya'y nagdiwang. Mga kapatid, ano ang ginawa ng ama sa anak na nagkamali? Sa kwento, umalis ang anak, sinayang ang mana sa maling pamumuhay. Nang siya'y naghirap, bumalik siya sa kanyang ama ng puno ng pagsisisi. Pero imbis na pagalitan o itaboy, tinakbo siya ng kanyang ama at niyakap, hinalikan at tinanggap muli. Binigyan siya ng bagong damit at singsing. At nagdiwang pa dahil bumalik ang anak niya. Ibig sabihin, hindi siya pinarusahan. Tinanggap siya ng may pagmamahal. Mga kapatid, may katanungan lang ako. Ano ang sinasabi nito tungkol sa Diyos? Ang ama sa kwento ay larawan ng Diyos. Unang-una, mapagmahal ang Diyos. Kahit nagkamali tayo, mahal pa rin niya tayo. Pangalawa, handang magpatawad ang Diyos. Hindi niya hinihintay na maging perfect tayo. Ang kailangan lang natin ay bumalik sa Kanya. Pangatlo, sinasalubong niya tayo. Hindi lang siya naghihintay. Lumalapit siya sa atin sa tuwing tayo ay bumabalik. Pang-apat, nagagalak siya kapag tayo ay nagbabalik loob. Hindi siya galit. Natutuwa siya kapag nagsisisi tayo. Okay mga kapatid, may mensahe lang ako para sa mga kabataan. Minsan, pakiramdam mo, parang hindi na ako tatanggapin ng Diyos kasi sobra na yung nagawa ko. Pero ang totoo, walang kasalanan na mas malaki sa pag-ibig ng Diyos. Kahit gaano kakalayo, pwede kang bumalik. So mga kapatid, tanong ko lang, ano yung magiging reflection natin dito sa kwentong ito? May mga bagay ba akong ikinakahiya na ininalayo ko sa Diyos? Or handa ba akong bumalik at tanggapin ang kanyang kapatawaran? Okay mga kapatid, natapos na natin yung day 6. Pero mga kapatid, bago ako magtapos, ang next video natin ay sa day 7. Ito ay ang pag-ibig at ang pagsunod. Mababasa natin ito mga kapatid sa Juan chapter 14 verse 15 to 21. Okay mga kapatid, patuloy kang lumakad kasama ang Diyos. Tandaan, hindi pa tapos ang kwento mo. Ito ang buhay na may Diyos. Buhay na may Diyos, hindi man perfect.
may laban sa buhay.